Sa videong ito nakuha sa Candaba, Pampanga. Kitang-kita ang rumaragas ang baha habang dumadaan sa mga bahay at kalsada. Ayan po, di na po makita ang tulay. Sa isa pang video, abot hanggang dibdib na ang tubig sa Hagonoy, Bulacan. Guys, napunta po ako ngayon sa loob ng bahay namin. Ang isa pang barangay sa Kalumpit, bubong ng mga bahay na lang ang makikita. Ito ang daan, papapunta sa bayan. Dati dito, noong labas, nakakarsada, kaya puro baka nagamit. Lubog na po ngayon. Lubog na. Ang mga sasakyan, nalubog din sa tubig. Isa sa matinding tinamaan ng ilang araw na pag-uulan itong North Luzon Expressway. Nagbaha yung isang bahagi nito, partikular itong sa may Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Kaya ito ang resulta, napakatindi ng traffic. Yung biyahe na dati napakabilis lang, ngayon umaabot ng 2-3 oras. Bakit nga ba ganito kalala ang mga naging pagbaha sa mga lugar na ito? At ano ang plano ng pamahalaan para masolusyonan ang problemang ito? Sa drone footage na ito, mistulang karagatan ang lugar na ito sa Kalumpit, Bulacan. Ang nasa video, residential area na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Nito lang Miyerkules, napasok ng Reporters Notebook ang Barangay Gugo. Isa ito sa pinakalubog na barangay sa Kalumpit. Ang dinadaanan ng bangka ngayon, main road pala ng barangay. Sa videong ito, kita pa ang kalsada bago magbagyo. Pero ngayon, mistula na itong dagat. Lampas tao rin ang lalim ng baha sa parteng ito ng barangay. Kasama namin sa bangka ang barangay tanod na si Donato. Nakasada mo, malalim na ngayon yan. Ito ang daan, papapunta sa bayan. Dati dito, noong labas, nakakarsada, kaya puro baka nagamit. Kapansin-pansin din ang mga sasakyan at tricycle na lubog sa baha. Hindi raw kasi nila inasahan ang biglang pagtaas ng tubig, kaya hindi nila nailikas ang mga sasakyan. Ang simbahan at eskwelahang ito, hindi na rin nakaligtas sa baha. Ang ilang mga bahay, halos bubong na lang ang makikita. Marami po mga nag-evacuate. Marami. Iba sa mga kamag-anak sa malalayong lugar na kwan. Iba yung malang kamag-anak dito na sa school. Dahil meron kaming dala ng evacuation dito, nalubog din. Pero ang mga residenteng may second floor ang bahay, nagpasyang hindi na umalis. Malalim po! Hindi pa kayo lumiligas? May second floor naman po, wala namang pag-evacuationan eh, gano'n eh. Madamit po. Yung mga second floor naman po, kahit na medyo sardinas na lang sa pagtulog, napapagtsagaan na rin po. Ipinakita sa amin ni Aling Cecilia de la Cruz, 50 years old, ang loob ng kanilang bahay. Ito, hirap. Hirap sa buhay, lagi nakababad pagkagising sa umaga para makapagluto. Itong part na to, ano po ito dati? Sala. Yung sala namin tsaka dining namin dito. Ngayon, naging tambakan na lang siya ng scaffolding na mga gamit. Yung sopa namin, ayun, malapit na sa kisame. Ang second floor ng kanilang bahay, pinasadya talaga nila para sa mga pangyayaring tulad nito. Minsan na rin daw kasi silang nalubog sa baha noong 2009. Yung undoy no na talagang lumikas kami kasi as in talagang nagpastao na sa loob ng bahay. Tsaka ngayon. Pero kung wala pa kaming itaas, eh baka lumikas na rin kami. Hindi ka talaga makatulog. Kasi iniisip mo, baka bukas pagising, yung tinaas mo, nakagataw na naman. Dahil ilang araw ng lubog sa baha, ang ilang kasama nila sa bahay, nagkaroon na rin ng sugat sa paa. Ayun, yung mga bangkero po namin, yung mga lalaki po talaga, kung meron po makapagbigay ng gamot sa alipunga, talaga pong, yung mga lalaki po kasi hindi pwedeng hindi lulusong eh. Ang ilang residente ng Gugo, nagpunta na sa evacuation center. Ang problema ng puntahan namin ito, lubog din ang unang palapag ng evacuation center. Ayan po, nalubog po siya. Yung nakabakwait po dyan sa ibaba, dinala namin sa school. Tapos yung iba po dito. Isa sa mga nag-evacuate dito si Mirna Cruz.
4 na araw na ako dito. Medyo po hindi okay kasi maraming nabasang mga gamit sa bahay namin. Mula sa second floor ng barangay, makikita pa ang bubong ng tindahan at bahay ni Mirna. Lugi na po. Pagbabaw ng tubig, wala na kaming puhunan kasi lubog na. Kanina po tanghalian namin sardinas na may sayote. At saka po galunggong na paksiw. Ayun, natira po namin hanggang kapunan pa. Ang daing ng mga apektado ng baha, wala na silang makakain at maiinom na tubig sa mga susunod na araw. Naawa ko sa kanila pero di naman po kaya ng aming budget sa barangay ang matugunan yung mga pangangailangan ng kabarangay ko. Kaya po humihingi rin kami ng tulong sa local government at saka sa provincial government. Hello po, ngayon nandito tayo sa Barangay Palapat upang ipakita po kung gaano nakalalim. Ayan po, di na po makita. Sa cellphone video nakuha ng residenteng si Hendrix Gomez sa Hagonoy, Bulacan, makikita ang hanggang dibdib na baha na pumasok na rin sa loob ng kanilang bahay. Ayan. At tilubog na rin po ang mga kabayan. Ayan po, baka rin po aming dinadaanan. Mataas po ang aming bahay na hanggang bewang. Ngayon inabot na po. Ayan. Makikita nyo po, pinasok na po ang aming bahay. Kwento ni Hendrix, madalas bahain ang lugar nila pero ngayon lang daw tumaas ang tubig na hanggang dibdib. Kasi kami yung pinakamababang area sa bandang Bulacan eh. Sa amin tapon lahat ng tubig. Ganun din pagka nag-high tide, tumataas din yung tubig. Ang kinababahala niya ay magtatagal pa ang baha dahil sa patuloy pa rin na pag-ulan. Matagal ngayon kasi mag-iisang linggo na hindi pa rin numuhupa. Isa sa matinding tinamaan ng ilang araw na pag-uulan itong North Luzon Expressway. Nagbaha yung isang bahagi nito, partikular itong sa may Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Kaya ito ang resulta, napakatindi ng traffic. Yung biyahe na dati napakabilis lang, ngayon umaabot ng 2-3 oras. Pero bukod sa pag-ulan, may isa pang itinuturong dahilan kung bakit patuloy ang paglubog ng bahaging ito ng Bulacan. Ayon sa University of the Philippines National Institute of Geological Sciences o UPNIGS, isang natural na proseso o phenomenon ang nangyayaring pagbaba ng lupa o tinatawag na land subsidence sa Hagonoy, Bulacan. Ayon sa UPNIGS, kumpara sa milimetro na natural na ibinababa ng lupa kada taon sa Metro Manila at mga karatig probinsya, nasa 2 hanggang 3 sentimetro kada taon na daw ang pagbaba ng lupa. Isa ang probinsya ng Bulacan sa mga lugar na nakitaan ng mabilis na pagbaba ng lupa. Dagdag pa rito ang pagtaas ng level ng tubig dagat o sea level rise na nangyayari sa buong mundo. Meron pa rin may mga tubig at malaki pa rin, naka-stagnant pa rin yung tubig. Hopefully, by this coming days ay wala nang ulan, wag lang babagyo para bumaba na yung tubig. Para yung ibang mga nasa evacuation center makabalik na rin. Nito lang Lunes, isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Bulacan dahil sa malawak na pinsala dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Senate Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva, may 183 billion pesos na pondo ang Department of Public Works and Highways o DPWH para matugunan ang malaking problema ng pagbaha sa bansa. There's 183 billion pesos flood control program this year alone, and yet nothing is happening. So aminin natin, no? Aminin natin, palpak yung national government in addressing our flood control program. Kada taon, nasa 20 bagyo ang humahagupit sa bansa. At kasabay nito ang pagbaha sa maraming lugar. May pondo naman daw para sa mga flood control project. Ang masaklap, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar ngayon sa Luzon. At habang sinusolusyonan nito, agarang tulong ang kailangan ng mga naapektuhan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.